Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Lupit ho ito, mga banatan nitong si Sendanya at nitong Senator Bato de la Rosa. Ito ang banat nitong si Senator Bato de la Rosa. Yung mukha mo, sinapak ng di natin alam, kaya ngiwi. Lumapit ka nga rito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balansin. wala, wala na Royal Rumble. Wala nang argumento. Siya pa ka na. Ako kanina, di ba gusto ko sampalin to si Sendanya? Ito mga kababayan. Yan o kasi problema dyan sa mga dyan sa mga, ang dami ho nilang alam na iba to kay VP. Pagka sinaguto sila, nag-iiyakan sila. Salita nga lang dito kay Senator Bato, itong si Sendanya, di ho natin malaman kung iiyak na ho siya eh. Ito sabi niya, sasapakin daw ako ng isang senador. Ang tapang naman niya. Sana ganyan din siya katapang laban sa China sa WPS. At sa pagharap sa ICC, baka naman iiyak na naman siya ng crocodile tears. At kakaripas ng takbo, gaya ng pagtakbo na yan noon sa hawak niyang ito na. Oy, yung niya, huwag kang ganyan, no? Ano ba nangyari dyan sa mga balitaw natin? Ano daw siya? Stroke survivor. Hindi naman para banata namin yung naging kapansanan mo kasi hindi na ho bumalik eh. Pagka kasi na stroke, bumababa yung kabilang mukha. Kaya, ito lang naman, na-stroke na pala ho kayo, di ba? Di ba? Na-stroke na pala ho kayo, meron na ho kayong history na merong nangyari sa inyong masama. Hindi sa buhay nyo ho na yan, anuhin nyo na ho. Kumbaga, magpakatino na ho kayo. Rapper si Sindanya. Ayusin nyo na ho buhay nyo. At wag ho kayong bumanat ng kay VP ng medyo below the belt. Kasi pagka sinagot kayo, umiiyak naman ho kayo. Ano na wala nang argumento eh. Kumbaga, puro na lang patutsadahan yung salita-salita na lang eh. Ang linaw kasi ng mga argumento ni Vice President Sara Duterte na hanggang sa ngayon hindi pa rin nasasagot nitong mga congressman ito kagaya nung threat. Anong threat ko sa kanila? Sila lang naman ang nagsabi niyan, sabi ni VP, di ba? Pagdating naman dun sa confidential fund, wala mo tayong problema pag-usapan yan. Yarin lamang na pag-usapan ni VP Sara, lahat ng ahensya, lahat ng personalidad sa pamahalaan na tumanggap ng confidential fund, pag-usapan din natin para para hindi naman para hindi naman kumbaga unfair, man. Kumbaga grabyado ho ang sambayan ng Pilipino dito eh. Yung 32 million na bumoto kay VP Sara, parang naisahan na naman ho tayo nitong mga mambubudol na to. Inimbestigahan lang si VP Sara, meron ho dyan. Mas malaki pa ho ang confidential fund kay Vice President Sara Duterte at mas marami pa ho jando, mga pangalan na katawa-tawa ang ginamit sa liliquidate ng confidential fund na yan, ng kanilang confidential intelligence fund. Hindi ho natin kini-question. Di ba? Pero itong kay VP Sara, dahil yaan ang instruction nitong si Marcos Jr., kaya kailangan magdire-diretso. At itong mga makakaliwa na to, nagpapagamit naman ho sa Malacanang. Sa bagay, no? Sa tingin ho natin, meron na ho silang napagkasunduan. Siguro, ang magiging VP, pagka natanggal si Vice President Sara Duterte, yang si Rep Percy Sindanya, o di naman ho kaya, yang si Arlene Brosas, o yang si
pangalan ito, itong si Franz Castro, baka sila yun ang napagkasundan. Pag napatanggal nyo si Sara, kayo ang gagawin kong VP, di ba? Manggagaling sa grupo nyo, sa mga makakaliwa, ang gagawin natin Vice President. Di ko natin alam, baka ano na yan, done deal na yan. No? O, kaya sila, palong-palo. Kumbaga talagang gumugusto na matanggal itong si Vice President Sara Duterte. Pero tama yung sinabi nitong si Ma'am Sas. Malamang sa malamang manggagaling sa mga dilawan yan. Mga dilawan. Kasi talagang nakikita ho natin, napaka-aktibo nitong mga dilaw na to. Pagdating dito sa impeachment ni VP Sara, mga dilaw, mga makakaliwa, mga kurakot dyan sa House of Representatives, nagkakaisa ho sila para pabagsagin yung nag-iisang pag-asa na nakikita ng ating mga kababayan. Sige, comment nyo sa baba. Kung maliban dito kay VP, sino hong nakikita nyong posibleng tumakbo sa 2028 presidential election? Realistic na pwedeng tumakbo. Marami naman ho dyan, maraming pwede, pero ngayong mga panahon na to, base dito sa kasalukuyang politika, hindi pa ho talaga sila pwede. Nakikita lang ho natin itong si VP Sara, si Senator Robin Padilla, parang nalalabuan na ho tayo ngayon dito sa mga na to. Sa totoo lang, huwag magalit yung mga taga-PDP, nalalabuan lang ho tayo sa totoo lang. Mas meron pang diin yung mga banat nitong si Senator Jim Bondoc. Pero hindi natin binabanatan itong si Senator Robin, pero parang nakukulangan lang tayo sa tugon nitong isa sa pinakamataas na opisyal ng PDP laban, kasi yang si PRRD, isa sa naglabas ng kulang-kulang na BICAM report. Ngayon, itong si Atty. Lambino at itong si Atty. Jimmy Bondoc, kaninang umaga nag-press con ho sila, sinampahan ho ng kasong kriminal. Tinulungan nila yung ang pangalan dito, yung grupo nitong si Atty. Ferdy Topacio, di ba? Sumama ho, mga PDP laban na candidates. Itong ating campaign manager, hindi ho natin alam kung sige, natin. Abang-abang na lang ho tayo, baka biglang magsalita siya mamaya, hindi natin alam. Ito, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Percy Sendanya. Ito, mga kababayan, pakinggan ho natin to. Pinalagaan ng mga kongresista ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Anila kilabutan naman daw ang bise sa pagkasabing God Save the Philippines. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God Save the Philippines. Tayo, naiintindihan natin yung mga banat na yan itong si VP. At marami sa ating mga kasama dito sa PH Update, naiintindihan yan na God Save the Philippines. No, kasi talagang mga buitre, mga ulupong ang mga tao diyan dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Mga oportunista, no, yung tipong basta may makuhang pera, wala ho silang pakialam kahit na maraming mamatay sa gutom, mamatay sa sakit, wala ho silang pakialam. Basta makapamigay sila ng ayuda, maipamukha nila sa sambayan ng Pilipino na kayo mahirap, kami ang mga politiko, kami magbibigay ng pera sa inyo. Yun ho mga kababayan. Kaya God Save the Philippines talaga. Sana hindi naman ho tayo pababayaan ng may kapal, no. Hindi ho tayo pababayaan. Darating ang oras matatapos din lahat ng kabalbalan na nangyayari na to sa ating bansa. Sana bukas na ho 'yun. Sana para doon sa ating mga men in uniform, kung meron ho kayong pinaplano, suportado ho kayo ng sambayan ng Pilipino, huwag ho kayong mag-alala. Ang pahayag na yan kanina ni VP Sara, pinalagan agad ng mga kongresistang nag-impeach sa kanya. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. God Save the Philippines mula sa mga Duterte. Ayan ka na naman, Sindanya, bumabanat ka na naman. Mamaya niyan, pagka sinagot ka, iiyak ka na naman. Yan ang problema sa'yo. Abangan mo lang, si Senator Bato, mamaya, sasalansanin niya. Lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach ng Kamara. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. May kinausap na ako. Bumwelta rin ang mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos.
Ayan pinakita lang ho nila yung unang bahagi. May kinausap na akong tao. Hanggang doon lang ang ipinakita ho ng mainstream media. Hanggang doon lang ho. Wala yung kung sakaling merong mangyari sa akin, hindi ho nila ipapalabas doon. Hindi ho nila pinalabas. Ulitin ho natin para mas makita nyo at maintindihan nyo yung sinasabi ko. Ha, ito. O, game. May kinausap na ako. Bumelta rin ang mga kongresista sa pagtanggol Yun lang ho, papakita nila. May kinausap na akong tao. Pero bago dito, o pagkatapos ng pagsasalita na to ni VP Sara, meron nung kasunod yan, na kung merong mangyari sa akin, tatrabahuhin yang si Kokak, yan si Tamba, at yang si Bangag, di ba? Yun ang konteksto ng sinasabi ni VP dito. Pinutol-putol nila. Tapos sabihin nila, yung mga vlogger ang nagpapalabas ng fake news. Sino magpapalabas ng fake news na yan? Hindi lang kayo nagpapalabas. Hindi lang kayo sumasakay. Gumagawa din kayo. Meron kayong partisipasyon, contribution dito sa fake news na to na pinagbantaan ni VP Sara, yang si Kokak, yang si Bangag, yang si Tamba. Sa kabila ng mga ebidensya na wala naman talagang sinabing ganun itong si Vice President Sara Duterte. Habang buhay si VP, walang dapat ikatakot. Kasi mga praning nga, mga bangag nga ho sila. Di ba? Kaya kung ano-ano pumapasok sa utak nitong mga nitong mga magpapamilya na to. ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensyang nakasama po doon, no? Yung videos, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Dagdag pa ni Sendanya, Sinabi niya ito on record, may resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that Yan yung mga nagpapatawag ng hearing dyan sa House of Representatives. Ito inaamin ho natin, sinabi ni VP Sara na meron siyang hinire. Inamin niya yon. Pero ituloy nyo yung kanyang yung mga niya, yung naging mga statement niya. Hindi yung particular lamang na line doon sa sinabi niya, yun ang i-quote nyo, tapos sinasabi nyo, pinagbantaan na kagad. Kaya yung unang article of impeachment, doon pa lang wala na, lagapak na yun. Pagka ipinlay yun sa impeachment trial, inumpisa at yun ang unang tinalakay nila, yung pagbabanta ni VP. Pagka-play tapos na, okay. Next article tayo. Para isa-isahin natin, para tingnan natin kung talagang merong linabag si VP. Argumento. Sinabi ni VP, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kung merong mangyaring masama sa kanya, nandiyan naman siya. Meron bang crime na nakomit? Wala pa naman. Pinagbantaan niya, sinabi niya, gugurgurin ko kayo. Gaganyanin ko kayo. Wala ho. Pag may nangyari sa akin, may nakausap na ako dahil yung mga yan ang tatrabaho sa akin. Di ba malinaw yun? Sa bagay, no? Baka itong si Percy, sa sobrang singgot niya, bumalik ko na bibig niya. Nakikijamming ka ba sa Malacanang, Percy Sindanya? Ha? makes her more unfit Musika. to be Vice President of the country. Halika dito, halika ka. Ako, kanina ka pang umaga pumupuro sa akin. Talagang sasampalin kita nakaganto para yung mukha mo pumantay. Pati utak mo baliko eh. Yan ang problema dito sa mga makakaliwa na to. Akala ko yung ang tag dito, si Franz Castro, yan si Brosa, sila lang talaga yung matinding magkups dyan eh. Ito hong akbayan na to, matindi din ho palang magkups to. Kaso ang problema ho dito, itong si Franz, yung mga makabayan, inaagawan ho sila ng spotlight. Itong balik. Hindi naman kasi magkakasama yan, di ba? Itong grupo na to, kasama nito, yung si Trillanes, itong si Leila de Lima. Yun yung unang grupo na nag-file. Tapos sumunod yung Makabayan Black. Ano ho yan? 2 paksyon ng mga makakaliwa. mga left-leaning organization. Mga ano ho yan? Mga salot sa lipunan. Kaya pag nakita nyo ho itong pagmumukha na to, nakita nyo ho sa karsada, tanungin nyo siya, Brad, gusto mo ba diretsyon ko yung pagmumukha mo? Ganunin nyo ho siya, baka sakali, di ba? Nakikita lang kita. Pero parang gusto ko nagpapost ng video sa totoo lang. Ako kasi medyo mainit ang ulo natin, lalo na pagka mga ganyang sinungaling. Sinungaling ka, bro, eh. Maliwanag naman yung mga ebidensya, tapos bubulahin mo yung mga kababayan natin na pinagbantaan, tapos confidential fund. Yan na naman, babalik na naman tayo sa visit na confidential fund na yan. Yung 1 billion per day na flood control, ayaw yung pag-usapan. Yung bilyong-bilyong akap,
Hindi nyo pinag-uusapan yung confidential fund. Naglabas din ng pahayag ang Makabayan Bloc laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. Ayon sa kanila, God save the Philippines mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa haharapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court at nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Ayun na nga mga kababayan, itong si Percy Sindanya talagang balagbag ho itong mama na to, pati mukha niya balagbag din. Ito dito ho tayo kay Senator Bato de la Rosa, pakinggan ho natin ang mga bana niya dito sa mama na to. Game. Alam naman natin that itong impeachment is a political exercise. But still, as a sitting judge, I have to maintain my political neutrality. I should be apolitical by this time. Once magsuot ako ng robe, pero hindi pa ako nakapasukat eh. Magawa daw kami ng tuga. Yung robe para judge talaga ang dating. Once suot Sen, kahit na sabihin mong ano ka dyan, gigit na ka, ngayon pa lang pinapasawa. Palakpakan natin itong si Senator. Uy, ano naman, i-comment nyo naman sa baba. Thank you, Senator Bato de la Rosa. Di ba? Ganun lang ho tayo. Ngayon pa lang, Sen Bato, ano na yan, wala nang atrasan yan, ika nga, no? Ang gusto kasi mangyari nitong nag-file na to, mag-resign si BP. Hindi naman magre-resign yan. Wala naman hong pakialam yan kung ma-impeach yan o kung anong gawin sa kanya. Ang importante ho dito, hindi ho masunod yung mga kagustuhan nitong mga ano na to, nitong mga crocodile na to. Kung matanggal si BP Sara, magagawa natin, natanggal. Hanap po tayo ng ibang posible na magpatuloy o magpakita ulit doon sa mga ipinakita sa atin ni Tatay Digong noong 2016 up to 2022. Manalangin na lang ho tayo kung sakali ma-impeach si BP. Sino papalit natin? Si Robin? Ako, yakin tayo. Senator Robin Padilla. Tingnan ho natin. Ako, wala na ho. Basta ako, abang na lang ho ako. Kung ano na lang sasabihin ni Tatay Digong, doon na lang ho ako. Ngayon, pagka wala na ho tayong Tatay Digong, sino pa ang hihintayin natin? Sino pa ang magiging, kumbaga, kompas natin para malaman natin yung tamang daan ni Kanga, no? Ngayon kasi si Tatay Digong lang yung kumbaga kung ano sabihin ni Tatay Digong, yun ang pinapaniwalaan natin. Pagka wala na si Tatay Digong, wag naman sana Tatay Dig wag ho muna, no? Tagal pa ho kayo, mga another 50 years. Another 50 years, okay? Okay na hulun kami, no? Kawawa siyang bayan ng Pilipino. Sino? Magbigay ho kayo. Magbigay ho kayo ng isang individual na merong political will na kagaya ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami tayong naririnig-rinig. Marami tayong nakikita-kita na ano sila ngayon, matatapang sila. Kaso, yung pagkahinarap na sa kanila, yung impluwensya, kapangyarihan, yung bilyon, yung bilyones, ibang usapan na ho yun. Kasi si Tatay Digong, kumbaga, try and tested, di ba? Nasubok na ho siya ng panahon na kahit magkanong pera pa ang hirap mo sa kanya, hindi niya ho ibebenta ang sambayan ng Pilipino. Saan pa ho tayo makakakita ng leader na kagaya nitong si Tatay Digong? Kung ma-impeach si BP, kasi ngayon si BP si Mayor Baste, pwede na ho ba siya? Pwede na ho ba? Si Mayor Baste, pwede, walang problema. Pasok natin itong si Mayor Baste kasi Duterte yan eh. Wala ring BS yan. Pagka Duterte, walang BS yan. Sigurado ho tayo dyan. Tama, nandiyan pa pala si Mayor Baste. Salamat naman. Maraming salamat naman. Biglang nawala sa isip ko itong meron pa pala ho tayong Mayor Baste. Kung sakaling ma-impeach si BP, nawala si God forbid, wag naman ho sana, no? Wag, knock on wood, knock on everything. Wag naman ho sana may mangyari kay Tatay Diggs, no? Panalangin ho natin na mas sumaba pa ang kanyang buhay. Kung sakali, darating, meron ho tayong Mayor Baste Duterte. Sa guidance nitong Vice President Sara Duterte. Palakpakan! Yes, sinasabi natin. Diba?
Tuloy ho tayo. Kung na yan, I will have to maintain political neutrality. Sige, ipagpapalagay na definitely, hindi nyo Pagka sinasabi nitong si Senator Bato yung political neutrality, okay, political neutrality tayo. Pag impeachment trial, Senator Bato, political neutrality. Hindi, kasi ngayon sa House of Representatives, nakita natin yung pagiging bias nila. Pinagkaisahan nila ang ating Princess Sara. Itong si Ate Sara, pinagkaisahan ho nila. Ngayon, pagdating sa Senado, anong neutrality? Sen Bato, sabihin nyo na, ngayon pa lang, acquitted sa inyo itong si BP para mabwisit yan. i-convict si BP. Bahala na kayo dyan kung ano yung naisip ninyo. Basta ako, Yun. I will maintain my political neutrality. Hintayin na lang nyo yung magiging buto ko pagdating sa butuhan. Tingin mo, Yun lang naman. Kayo naman. Huwag kayo magmadali. Hintayin nyo na lang yung boto nitong si Senator Bato de la Rosa. Ready na ba yung speech natin, Sen? Doon sa, sagutin mo lahat ng articles of impeachment doon sa iyong, explanation sa iyong magiging boto. Kasi meron ho silang explanation. Magsasalita sila isa-isa. Diba? Yung kay, anong pangalan nun? Kay Senator Miriam Defensor, talagang, kung talagang, para tayo sa good governance, bakit laging nangunguna ang Pilipinas sa mga korap na bansa sa buong mundo, di ba? O kung sinasabi niyong malinis kayo, alam ko loophole ng salin, kaya huwag kayong magmalinis. Later on, kalaunan, ang nangyari kay Corona, acquitted ho siya. Di ba? Wala hong, yung mga kasong isinampa sa kanya, hindi ho tumayo sa korte. Ganon din ang mangyayari kay VP Sara. Yun hong ating sigurado. Kung sakaring makonvict siya dyan, na-convict siya dyan sa Senado, pagkatapos ho niyan, ng administrasyon na to, makikita na walang naging kasalanan itong si Vice President Sara Duterte. Sabihin mo, Senator Bato, pero basta alam ko, bata ka namin dyan sa Senado. Palakpakan natin to si Sen Bato. Pwede kaya makipag-ugnayan dito kay Senator Bato para may isa pa makipag-untaan. Pwede mong ikatalo itong nangyayaring to dahil hindi ka makakalabas ng mga kampanya, sir. And you are, sir, nasa number 10 po kayo sa survey. Medyo alanganin, sir. Depende. Baka maawa yung mga butante. Kawawa naman si Bato, hindi nagkapangampanya. Tulungan lang natin ito. Tulungan natin. Kayo tulungan natin itong si Senator Bato. Tulungan natin siya. Yung numero niya nandyan ho. Yan ito si Atty. Vic, Kong Dante, itong si Pastor Kibuloy. Nandyan naman ho yung mga pangalan nila. No? Tulungan natin. Lahat nang number 22 sa balota. Grabe naman, no? Naging judge ba ito doon sa impeachment court? Hindi nakaikot. Pero sir, initial na pag-uusap yung mga senador tungkol dito sa possibility nga na mag-impeachment trial. May initial kayo mga pag-uusap? Well, most likely, kung matransmit sa amin yung articles of impeachment, adjourn na kami, kuha na kami bukas, no? Break na kami bukas. So, most likely, the earliest that we will tackle that sa plenary is after the election. Kasi hindi na kami bumalik, di ba? Hindi na kami bumalik. Pero sir, di ba pwede mag-impeachment trial kahit nakabakas ng Congress? Depende yan, because we will be making our rules on impeachment. Pag-usapan namin yan. Titingnan natin. But, base sa napag-usapan kanina, ay parang yun ang narinig ko na we can tackle that after the election. So yung parang consensus so far? Yun po yung sentiment so far after the elections na itakal itong impeachment? One of the possibilities. Most likely. Kasi magsiwian na kami, starting bukas, di ba? Punta na kami sa mga kanya-kanyang campaign sorties. Pero na kami yung kwan. Ha? Sino po yung nakausap niyo about that possibility? Kami mga kasamahan namin. Including SPGs? Most likely, yun ang mangyari. Including SPGs? Tanungin mo naman siya mamaya. Baka pagalitan pa mo. Ano yung usapan, sir? Or nagkaroon ng formal meeting kayo? O informal discussion? Informal discussion. Kasi nga, paano nga, hindi pa inatakil sa plenary. Kung endorse nila yan sa amin ngayon, today, no, after the
adjournment of this session. O, paano matakil sa plenary yan? Wala na kami session bukas. Pero sir, on the way na kasi from the House and medyo mahaba pa yung gabi. Napag-usapan din ba yung possibility matakil nyo siya tonight? It depends. It depends. So yung informal It na depends. pag-uusap, He was one among the colleagues na nag-usap-usap lang, gano'n. At isang option yung June na lang itakil, sir. Isang possibility. Isang possibility. Isang possibility. Kaya nga, kung hindi nga mabasa sa ma-take up sa plenary, anong basis namin para mag-conduct ng impeachment trial? Pero sir, ano yung sentiment ng majority ng mga senador after the election? Ano yung sentiment ng majority? Oy, imbitahin nyo sila isa-isa. Tanungin nyo sila. Kaya mahirap na kung mapagalitan tayo na sasalita ako in their behalf. Pero sir, ano sa tingin niyo yung chances ng impeachment ni VP Sara dito sa Senate? May chance ba talaga na ma-convict siya? Ma-convict. Malaki ba yung chance? Magbilang kayo. So, 24 kami, di ba? Yes, sir. Bilangin nyo. 23. 23. O, magbilang-bilang kayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang niya sir, ilan? Ha? So bilang niyo po. Wala pa akong bilang dahil mahirap nga. Apolitical nga. Alam mo, yung mga kasamahan ko ayaw rin magsabi na kayo nilang stand. Dahil nga, mahirap na ma-preempt yung kanyang decision, di ba? Hindi ko pa nga nabasa yung articles of impeachment, hindi pa nakapresent yung prosecution, hindi pa natin in other words, hindi pa na-try. So, trial muna bago decision. Okay. Alangan naman, decision kaagad, wala pang trial. Okay. Sir, yung Diba? may kumpas ng Malacanang. Kumpas? Yung impeachment. May signal ba from Marcos? Representative Sandro Marcos is one of congressmen who endorsed one. Unang pumirma ay si Congressman Sandro. I don't know. Mas maganda silang tanongin mo. Dahil nga, Sandro Marcos is a congressman. So, kasama niya sa trabaho niya. Pero anak siya ng presidente. Di ba? Kung ano yung stand ng presidente regarding impeachment, hindi naman siguro yung binding sa kanya dahil may sarili man din siya decision as a member of the House of Representatives. Sir, you mentioned kahit na alam namin na friends kayo with the Dutertes, hindi pa kayo set kung ano talaga iboboto nyo. Depende lang sa lalabas. I'm not denying that I am close to the Vice President. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, my decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial, kung how the prosecution present their case. Titingnan natin. Pero may mga ganung idea, nagsipaglabasan nga, paano nga natin yan itatakel na hindi pa na pasa sa plenaryo. Anong magiging move namin ngayon na naka-break na kami. So most likely, mag-reconvene ang 28th Congress after elections. So after elections pa naman, meron kaming 19th Congress after elections. Ano yung sasabi mo? Ha? Sige, sir, go ahead po. Ano? Pero, Wala na. Thank you. Apolitical pa rin ako. Thank you, sir. Sir, nakausap Wala. Sir, hindi ka pa nakausap kahit si President. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin naman ho natin itong mga kababayan nating nagkakalya survey na kung saan makikita ho natin na talagang hindi na ho maitatago ng administrasyon na to na ang mga kababayan natin talagang sobrang dismayado ho sa performance ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ito, panoorin nyo ito mga kababayan. Siguro sir, Duterte na lang kasi alam niyo sir, ang bigas ngayon sir, napaka-sobrang taas na talaga ng bilihin. Yun po talaga yung ano namin sir. Ibig sabihin nyo sir, dapat may pababa yung Bilihin po ng bigas. 30 pa tayo ma'am, ano? Sir, ano? Sa totoo lang, alam ninyo sir, may 37, may 36, may 45 pa na kilo ng bigas. Nung naging Duterte tayo. Pero, ngayon, bagsak po. Yang mga yan mga kababayan, hindi na ho nila kailangan mag-analisa
Di na ho nila kailangang manood ng mga mahahabang video o kung ano pa man, no? Hindi na nila kailangang mag-subscribe kay PH Update, no? Kasi yung mga individual na kagaya nitong si Kuya, sila ho yung mga Pilipino na talagang marami ho sila. Wala na ho talaga silang oras para manood ng mga political reaction video o yung mga news. Wala na ho silang oras na manood ng ganyan dahil sa sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas. Kaya yung mga kababayan nating nasa ibayong dagat, lalo na mga OFW, makaramihan ho kasi sa mga subscriber natin mga OFW, no, mga nasa ibayong dagat, marami ho silang free time na pag siguro medyo break time nila, nakakasilip-silip sila ng mga video at saka namimiss nila Pilipinas. So yung mga kaganapan, nakikibalita ho sila sa mga political vlogger, no? Itong sila Kuya, wala nang maraming pag-aanalisa, wala nang maraming pagbabasa. Ang alam lang ho nila, ang presyo napakamahal. Tapos, yun lang ho. Punta sila sa palengke, bibili sila ng bigas. Pagka nakita nila, yan, palpak yung administrasyon na yan. Kasi kitang-kita kasi panahon ni Digong, ang presyo ng bigas ganito lang. Bakit ngayon ganyan na? Panahon ni Digong, 35, 40, okay, naglalaro siya sa ganon. Ngayon, magkano? 18, 60. Yun ho. Yaan ang hindi kayang bilhin itong si Marcos Jr. Kahit mabili pa ho niya lahat ng vlogger, kahit mabili pa ho niya lahat ng mainstream media, yung mga dismayadong Pilipino, yan ho ang hindi nila kayang bilhin. Pero sinusubukan ho nila sa pamamagitan ng ayuda ni Tamba. Di ba? Binibili ho nila, sinusubukan ho nilang patahimikin. Kaya nagbibigay ho sila ng ayuda para sinasabi nila na, yan, para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan. Bibigyan namin sila ng ganito, aabutan namin sila ng ganyan. Apektado sila ng inflation. Hindi nyo ho mabibili yan. Sino-sino ba nabibigyan dyan sa mga ayuda na yan? Yung mga malalapit lamang ho sa mga sa mga politiko na to, kay Tambaluslos, kay Marcos Jr., sa mga congressman na nakapaligid sa kanila. Sila lang ho nabibigyan. Pero itong sila Kuya, bigyan mo ng 5,000 yang si Kuya. After 1 month, 'di ba? Ang solusyon talaga pababae ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Wala po. Ganyan po. Ganyan Nakabidyo po ako, ganyan po ngayon. Opo. Ganyan bagsak. Bagsak. Nagsisi po kami, sa totoo lang. Yan po ay papasok po yan sa social media. Nagsisi po kami, bakit po kami bumoto sa kanya? Nako. Masaya ka ba, Marcos Jr.? Tama naman yung kasabihan na hindi mo mapiplease ang lahat. Meron talaga iilan dyan, hindi matutuwa sa mga ginagawa mo. Lahat na lang huwata nagsasalita sa social media ngayong mga panahon na to. Galit sa inyo. Yung mga hindi nagsasalita, mga congressman dyan sa House of Representatives, pero yung mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga pagka napuno na ang salop, yung mga individual na kagaya nitong si Kuya, makikipagsabayan na lalabas na sa kalsada dahil punong-puno na ho sila sa kababuyan ng administrasyon na to. Doon na ho maghahalo ang balat sa tinalupan. Kasi busy ho yung mga yan. Kailangan ho nilang kumita araw-araw. Kailangan ho nila ng bumili ng pagkain para sa kanilang mga kaanak. Yung kanilang mga binubuhay nila, kailangan ho nilang pakainin. Wala ho silang isang araw na dapat matenga, dapat araw-araw kumikita sila dahil merong magugutom ang pamilya nila pagka hindi nila ginagawa yun. Kaso, pagka umabot na sa sukdulan, yung tipong makikipagsabayan na yung mga yan, magtago ka na, Marcos Jr., talon ka na sa Ilog Pasig. Duterte. Kasi mas maganda pa yung buhay natin noong siyang nakalingkod. Tatay Digong, balik ka na. Dami nang nakakamiss sa'yo. Ngayon po ba? Ngayon, sobrang naghirap na yung lahat ng tao. Imbes na yung bigas bumaba, mas lalong tumaas. Kaya kung tatakbo mo si Duterte. Tatay Digong, balik ka na. Iboboto namin siya. Iboboto niyo si Duterte? Opo. Team Duterte. Team Duterte. Bakit po? Team Duterte, ma'am? Kasi gusto ko yung yung batas ni Duterte. Kasi para mawala yung mga masamang loob. Yung, di ba? Talagang alam ho nila kung ano yung tatak Duterte, di ba? Yan yung mga kababayan nating, yung mga Pilipino na talagang naramdaman ho nila. Yung mga nasa karsada, pero yung mga nasa opisina, nako. Yung mga nasa opisina ni Tamba, nako po.
Alam nila, naramdaman nila, pero dahil sa pera, nakalimutan ho nila lahat yun. Okay, ma'am. Thank you po. Ikaw, sir. Sir naman. Siyempre, Duterte kami. Duterte. Bakit Duterte, sir? Gusto ko yung patakaran ni Duterte, men.